Ayun. Hindi ako nakapag-live mga kababayan, ay inano ko na lang to. Kumbaga, ni-record ko na lang po mga kababayan. Ito ay tungkol doon sa nilabas na audio, no? Dahil hindi naman po video, hindi naman po natin nakita si Pastor Kibuloy. Ito po ay tungkol doon sa nilabas na audio mga kababayan. Patungkol po, no? Ang daming bintang na dawit ang ating gobyerno mga kababayan. So yung isa sabi ko 2018 pa lang nangangamba na daw po sila na kumbaga dahil gusto silang gurgurin mga kababayan. So sabi ko 2018 parang si President Digong pa ang presidente noon hindi pa si PBBM hindi pa nakaupo ang mga Marcos So sa madaling salita mga kababayan, dun pa lang medyo parang para sa akin is wait lang, wala pang ganung kapangyarihan ang PBBM natin mga bossing, ano? Tapos parang sa kanila agad ibinibintang yung mga sinasabi na panggugurgur daw po at kumukontsaba ang ating presidente at si First Lady Liza Marcos mga bossing sa Estados Unidos. Sabi ko parang sablay yun parang imposible yun dahil nung 2018 mga kababayan, syempre alam po natin hindi pa press sa mga isipan ng tao kung sino yung susunod na presidente, di po ba? So parang nakatuon pa lang ang lahat ng pansin kay PRRD, kay former President Rodrigo Roa Duterte. So sabi ko, tapos meron pang sinabi siya dito na may patong ang kanyang ulo na 2 milyong dolyar. So yun na naman, parang nagkakahawig na. Mukhang sabi ko sa isip-isip ko, siguro nag-uusap tong si Maharlika at saka si Pastor Kibuloy. Unang-una, parehas 2 milyon, 2 milyon yung kinaso kay Maharlika, tapos eto naman kay Pastor Apollo Kibuloy, 2 milyong dolyar naman ang nakapatong sa ulo niya. Ayos parehas So, bigla akong naisip, kung mamoproblema si Maharlika sa 2 milyon mga kababayan, baka maisipan itong ituro si Pastor Kibuloy, para magkaroon siya ng 2 milyon. At least solve na yung problema niya kay Abel, mga bossing. At meron pa yung kumbaga ipapapatay daw sila, pinapagurgur daw sila, at saka yung word na gurgur. Sabi ko, kay Maharlika lang to naririnig ko si Maharlika ang nagpasikat ng mga salitang gurgur, yung mga ahas. So pati nagulat ako, pati si Pastor Kibuloy may gurgur na daw din po mga kababayan. Nako, sabi ko, halata na nag-uusap itong dalawa. Kaya naman po pala ang pagtatanggol ni Maharlika doon sa kanyang vlog hindi matawaran mga bossing. Tayo gigitna pa din po mga kababayan. Meron pong mga tao na nagsasabi na sila po ay naargabyado. Meron pong mga tao na nagsasabi na sila ay minolestya mga kababayan at pinahirapan. Meron yang nadawit pa nga yung SMNI daw po mga boss, di ba? Ano sabi? Sabi is researcher sa umaga ng SMNI, tapos sa gabi is palimos po. So para sa akin mga kababayan, balansihin natin. At the same time, ang layo para idawit ang ating presidente, at ang First Lady Liza Marcos. Ang nagpapaimbestiga sa kanila, pilit na nagpapaimbestiga, ay ito pong dilawan na si Senator Risa Ontiveros. Kaya nagtataka ako, ang mga boses nila laging sinasabi na gobyerno ng Pilipinas ang nagpapagurgur, nagpapahuli sa kanila. Parang ang labo nila, mga kababayan. So nakikita ko lang po, eto sarili kong opinion na tipo bang iisa yung tono nila na gustong mapababa si PBBM. Bakit po? Ang ayos-ayos ng ginagawa ng ating presidente. Bakit po sa tuwing
merong mga nagkakaso sa inyo, presidente at ang gobyerno ng Pilipinas ang pinagbibintangan ninyo. Di po ba? Ang maganda niyan, pastor, harapin mo, labasin mo. Dahil yung sinasabi mong 2018 pa lang, wala pa si PBBM nun, hindi pa nakaposisyon. At panigurado ko, walang ka-power yung tao nung panahon na yon. Ang may power doon is si PRRD. Di po ba? Yung sinasabi nyo na sinusuportahan ninyo. So doon pa lang po tagilid na eh. Doon pa lang po parang sinasabi nyo nakikipagsabwatan na nung panahon pa lang na yon eh wala. Malabo po yun. Pagkatapos po kasi ng eleksyon nung vice-presidente pumunta si Pangulong Marcos doon sa tamang lugar upang magreklamo doon sa sinasabi nga po na nagkaroon ng dayaan nung vice-presidente, no? So, iwasan po natin yung ganyan. Harapin na lang po natin. Baka po yung sinasabi nyo na kayo ay titigbakin, baka ayaw nyo lang po talagang humarap. Kasi kung wala naman po kayong ginagawang kasalanan, mahirap nilang mapatunayan nyo na kayo ay nagkasala. Di po ba? Kaya harapin nyo po. Ganun lang kadali yun. And panigurado naman po ako hindi totoo na may gugurgur sa inyo o kung ano man po, mga kababayan. Yung mga tungkol sa baril-baril, hindi natin alam, no? At least may mga napapabalita na may madaming baril. Anyway, mukhang nandito na yung taxi ko. Babalik ako mamaya, mga kababayan, at magla-live ulit tayo.